Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 321 hanggang Kabanata 330. Kabanata 321. Matandang John, hayaan mo muna akong mag-isip tungkol dito. Si Yehan ay mag-uusap muna tungkol dito kay Joe Yuner bago ito pag-usapan. Kung sasang-ayon si Joe Yuner, wala nang problema para sa kanya dito. Sa makatuwid, matapos makipaghiwalay sa matandang John, agad na pumunta si Yehan sa kumpanya ni Joe Yuner upang makipag-usap sa kanya tungkol sa Wenchow Group. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, masiglang sinabi ni Joe Yuner, kung hawak natin ang Wenchow Group 60% ng mga bahagi, isang malaking cake na nahulog mula sa langit para sa atin. Hindi natin ito makakain. Ang susi ay wala tayong magagamit ngayon. Ikinalat ni Yehan ang kanyang mga kamay. Sino ang nagsabi na wala nang natitira? Binigyan siya ni Joe Yuner ng isang walang laman na tingin, at pagkatapos ay sinabi ng basta-basta, narinig ko na nakilala mo ang isang nakababatang kapatid sa Fudan University, at pinapasok mo pa siya sa Tianlong Group, tama ba? May ganon. Nakikita ang kalmadong mga mata ni Joe Yuner na may mga palatandaan ng panganib, tapat na sumagot si Yehan. Sa tingin ko hindi ito kasing simple ng pagiging nakababatang kapatid. Malamig na umungol si Joe Yuner. Nakikita ito, nagmamadaling sinabi ni Yehan, Yuner, nagkamali ka, kasing simple lang ito ng pagiging nakababatang kapatid, wala nang iba pa. Nakikita ang pagmamadali ni Yehan na magpaliwanag. Tumawa si Joe Yuner at sinabi, banibiro lang kita, ginagawa kitang nag-aalala, pumunta ako sa Tianlong Group para suriin ito noong nakaraang pagkakataon. Ang iyong kapatid ay isang kahangahangang talento, siya lang ilang araw na lang ang nakalipas mula nang pumasok siya sa Tianlong Group, ang talento na ipinakita mo ay maihahambing sa kay Yin Yaifei, napakaganda ng iyong paningin, at ang pagkilala sa anumang nakababatang kapatid ay isang mahalagang kayamanan. Yuner, ibig mo bang sabihin na gusto mong pamahalaan ni Hanyan ang Wenchow Group? Tanong ni Yehan. Sinabi ni Joe Yuner, tama iyon, sa kanyang kakayahan, siya ay ganap na karapat-dapat, ngunit kailangan pa rin nating maghanap ng ilang mga talento sa pamamahala upang tulungan siya, kung hindi man siya ay biglang pupunta sa isang kakaibang kapaligiran, at hindi niya mapapanatili ang kanyang sarili. Sinabi ni Yehan, ang batang babae na ito ay nasa paaralan pa rin ngayon, maaantala ba nito ang kanyang pag-aaral? Okay lang, babatiin lang natin ang Fudan University. Matapos magsalita si Joe Yuner, bigla siyang nagsabi ulit, pag-uusapan ang Fudan University, may naisip ako. Sinabi mo na nagre-recruit tayo sa Fudan University. Paano kung isang grupo ng mga high-achieving na estudyante? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yehan. Maraming talento sa Fudan University, at iba't ibang uri ng talento. Ito ay isang kumpletong merkado ng talento sa lahat ng aspeto. Hoy, Yuner, napakatalino mo. Aasikasuhin ko ito at mag-recruit ng maraming talento para sa iyo. Ngumisi si Yehan, pagkatapos ay tumingin kay Joe Yuner at sinabi ng malandi, Yuner, tingnan mo, wala rin tayong nakita ka namin sa loob ng ilang araw, bakit hindi ka maghanap ng isang silid upang magpahinga? Lumayo ka, sinasaway siya ni Joe Yuner ng namumulang mukha at dumiretso sa kanyang opisina. Paano hahayaan ni Yehan na makuha niya ang gusto niya? Isang lobo ang sumugod sa kanyang mga bisig, at 3 oras mamaya, lumabas si Yehan sa opisina ni Joe Yuner, ngunit sa pagkakataong ito ay nakasalubong niya ulit si Mo Shu. Ate Tang, matagal na tayong hindi nagkita. Bati ni Yehan kay Mo Shu nang hindi namumula. Mangangalo niya, Maniokis, maaari mo bang baguhin ang iyong lugar sa susunod? Sinasaway siya ni Mo Shu ng isang mapanlate na tingin, itinulak ang pinto at pumasok. Nagkibit-balikat si Yehan, pagkatapos ay umalis sa kumpanya at nagpunta sa Fudan University, naghahanda na mag-recruit ng mga talento. Yehan, saan ka nagpunta sa nakaraang ilang araw, ilang beses ka nang tinawagan ni Guro Wang Xiao, at sinabi pa na babawasan ang iyong mga kredito. Matapos makarating si Yehan sa paaralan, kinulit siya ni Liu mang marami siyang kinakausap, wala nang gana si Yehan na pakinggan siya ngayon, kaya diretsyo niyang sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, sige, samahan mo akong mag-recruit ng tao. Magre-recruit. Tumingin sa kanya si Liu mang nang walang pag-unawa at sinabi, sino ang iyong i-recruit?
Sa pamamagitan ng paraan, saan mo nakuha ang recruitment card na ito? Siyempre, dinala ni Yehan ang karatula mula sa kumpanya ni Joe Yuner. Dahil para sa recruitment, siyempre kailangan mo ng karatula. Nagdala ang dalawa ng isang mesa at ibinitin ang karatula sa lilim ng palaruan. Makikita ito ng mga estudyanteng pumapasok at lumalabas, at ang ilang nakakakita sa lugar na ito ay titigil at magbibigay pansin, at tatanungin pa ang pagiging tunay ng recruitment ni Yehan. Halika, tingnan natin. Ang Tianlong Group ay nagre-recruit ng mga talento. Kapag na-hire ka na, garantisadong ang taon ng sweldo na 1,000,000. Halika rito, tingnan mo, huwag mong palalampasin kapag dumaan ka na, bihira ang pagkakataong ito, ang taon ng sweldo ay 1,000,000. Sa ilalim ng lilim ng mga puno sa Fudan University, patuloy na sumisigaw si Liu Mang, hindi niya naramdaman ang init sa ilalim ng sobrang init ng araw, ngunit ang pangunahing layunin ng lalaking ito ay ang makipaglandian sa kanyang kapatid, basta't may babaeng lumapit para magtanong, susulitin niya ang pagkakataon na makipag-usap. Mag-aaral na si Yehan, totoo ba ang recruitment dito? Talaga bang mayroon kang 1,000,000 taon ng sweldo? Tama iyon, mag-aaral na si Yehan, hindi ba ito kasinungalingan? Mag-aaral na si Yehan, pwede bang malaman ang iyong numero ng telepono? Mag-aaral na si Yehan, pwede ba kitang yayain na manood ng sine ngayong gabi? Nakikita ang mga babaeng estudyanteng nakapalibot sa kanya, matiyagang sinabi ni Yehan, mga seniors, una sa lahat, ang recruitment dito ay totoo, ngunit narito lang ako para sa unang pagsusulit, at magkakaroon ng pangalawang pagsusulit sa ibang pagkakataon, kung lahat ay pumasa sa taon ng sweldo na 1,000,000, hindi ito isang panaginip, tungkol sa panunood ng sine, pasensya na, abala ako ngayon at wala akong oras. Hoy! Lahat ng mga kagandahan, wala si Yehan ng oras, pero ako meron. Bakit hindi mo ako isipin? Tumingin si Liu Mang sa mga babaeng estudyanteng nakapalibot sa kanya, at agad nang umisi. Gupitin. Lahat ng babaeng estudyante ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Kabanata 322. Excuse me, pwede ba akong mag-interview para sa posisyong ito? Sa oras na ito, isang matangkad at magandang babae ang lumapit. Tumingin si Yehan at nakangiting sinabi, kaya naman pala si Ate Zhang, syempre. Umupo si Zhang Yuming sa upuan sa harap ni Yehan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at nakangiting sinabi, mag-aaral, anong klaseng mga talento ang gusto ng inyong kumpanya na mag-recruit? Pamamahala, pananalapi, engineering, consultant. Sunod-sunod na nagtanong si Zhang Yuming at nahihiyang sinabi ni Yehan, dapat kong kunin silang lahat. Sa katunayan, hindi alam ni Yehan kung anong klaseng mga talento ang gusto niyang mag-recruit, kahit papaano, naroon pa rin sina Joe Yuner at iba pa sa likuran, kaya hindi na nagtanong pa si Yehan ng detalyado. Nang marinig ang hindi tiyak na sagot ni Yehan, medyo natawa si Zhang Yuming. Hindi alam ng lalaking ito kung sino ang kanyang kukunin, pero naglagay pa siya ng karatula dito. Ngumiti si Zhang Yuming at sinabi, ikaw na lalaki, kung may profesional na lumapit para magtanong sa iyo, hindi ba kahihiyan iyon para sa iyo? Sige, ikwento mo sa akin ang tungkol sa inyong kumpanya at ako na ang mag-recruit para sa iyo. Matapos sabihin ni Zhang Yuming, sabik si Yehan na may tumulong sa kanya, kaya ikinwento niya ang tungkol sa Wenchao Group. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, sinabi ni Zhang Yuming, ayon sa sinabi mo, ang pamamahala, engineering, at consultant ay kailangan mong kumuha ng mga tao sa lahat ng aspeto, at hindi mo na kailangang maghanap ng pananalapi, kaya ko na iyon. Okay, kung gayon ay maaabala kita, ate. Inilipat ni Yehan ang kanyang puwitan at binigyan si Zhang Yuming ng pwesto. Si Zhang Yuming ang kumuha ng mga talento para sa kanya, at siya ay naging komportableng tagapanood. Kailangan kong sabihin na si Zhang Yuming ay mas mahusay na umakting kaysa kay Yehan, ang ilang mga estudyante na dumating para mag-interview ay nagtanong ng ilang mga katanungan, na iniwan silang walang masabi. Bukod dito, malaki rin ang impluwensya ni Zhang Yuming, ang school beauty. Di nagtagal, kumalat sa paaralan ang balita na sina Yehan at Zhang Yuming ay nagre-recruit sa palaruan, at ang mga nakakaalam nito ay nagmadali roon. Ang 10,000 taon ng sweldo ay isa rin sa mga pangunahing dahilan upang makaakit ng mga tao. Paano bibigyan ng isang estudyante ang ganoong kataas na taon ng sweldo kapag nagtatrabaho na siya? Nakikita ang pagdami ng mga taong dumarating, masaya si Yehan. Ang malaking Fudan University ay may tiyak na mga talento. Siyempre, ang kailangan ni Yehan ay ang piling-piling mga piling tao. Ang saya, may magandang nangyari ba? Kumuha si Li Xinran ng libro at umupo sa tabi ni Yehan, at nagtanong habang nagbabasa, sinulyapan siya ni Yehan at nakangiting sinabi, nasa dito ka, hindi ba dapat akong maging masaya?
Gustong-gusto ni Lee Xinran ang pagbabasa ng mga libro. Halos sa tuwing nakikita siya ni Yehan, hindi niya kailanman iniiwan ang mga libro sa kanyang mga kamay. Marahil ang impluwensya ng kultura sa kanya ay nilinang sa ganitong paraan. Sinabi ni Lee Xinran, kaya, sabik kang makita ako. Medyo, nakangiting sabi ni Yehan, kumusta ka sa paaralan nitong mga nakaraang araw? Kalmado, walang pakialam, walang iniisip, sa pangkalahatan, hindi naman masama. Isinara ni Lee Xinran ang libro, tumayo at sinabi, maglakad-lakad tayo, masyadong maingay dito. Tumango si Yehan, sumunod kay Lee Xinran at umalis doon, napansin ni Zhang Yuming na sina Yehan at Lee Xinran ay umalis na magkasama, kinuyam niya ang kanyang mga labi, hiniling sa kanya ng lalaking ito na mag-recruit para sa kanya, at siya mismo ang pumunta para makipaglandian sa mga babae, hindi ito tama. Naglalakad sa maliit na daan ng paaralan, iniunat ni Lee Xinran ang kanyang mga kamay, huminga ng malalim ng hangin doon, at pagkatapos ay sinabi na may mukha na parang nalasing, gusto kong tamasahin ang hangin dito, baka hindi ko na ito maramdaman bukas. Bakit mo naman nasabi iyan? Tinitingnan ng magandang katawan ni Lee Xinran, nagtanong si Yehan. Dahil aalis na ako, sabi ni Lee Xinran, natutunan ko na ang gusto kong matutunan dito, at sayang lang ang oras kung mananatili pa ako. Habang bata pa ako, gusto kong maglakad-lakad. Aalis, hindi ba 1 buwan pa? Medyo nagtataka na sinabi ni Yehan. Nang una, hiniling sa kanya ni Sito Shenchen na protektahan si Lee Xinran sa loob ng 1 buwan. Aalis si Lee Xinran pagkatapos ng 1 buwan. Hindi pa lumipas ang 20 araw mula nang dumating siya sa Fudan University. Paano mo nalaman na 1 buwan? Tumingin si Lee Xinran kay Yehan ng may magagandang mata, mukhang kakaiba, na parang gusto niyang makita ang isang bagay sa mukha ni Yehan. Wala. Nahihiyang ngumiti si Yehan at nagtanong, kailan ka aalis? Ngayon. Simpleng sumagot si Lee Xinran. Ang bilis, kumunat ang noo ni Yehan, kakabalik lang niya sa paaralan at aalis na si Lee Xinran. Umiling si Lee Xinran at sinabi, kung hindi ko hinintay na bumalik ka, baka umalis na ako noong nakaraang mga araw. Sige. Hinahanap kita ngayon para magpaalam sa iyo. Pupunta ako sa Xiangjiang kapag may oras ako. Tandaan mong tawagan ako, naniniwala ako mayroon pa tayong oras para magkita. Sana nga, tumango si Yehan, pinapanood si Lee Xinran na naglalakad mag-isa patungo sa dulo ng kalsada, umalis na si Lee Xinran at ang kanyang misyon ay matatapos na. Matapos ang gawain, dapat ay masaya si Yehan, ngunit hindi siya masaya. Matapos makilala si Lee Xinran, kahit na hindi sila gaanong nag-usap, mayroong isang tahimik na pag-unawa ng paggalang sa isa't isa. Hinangaan ni Yehan ang kaalaman at talento ni Lee Xinran. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng babaeng tulad ni Lee Xinran. Sa makatuwid, nang umalis si Lee Xinran, hindi nakaramdam ng saya si Yehan, ngunit isang mahinang pakiramdam ng pagkawala ang nanatili sa kanyang puso. Ang recruitment ay maayos na naganap. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na araw, sa tulong ni Zhang Yuming, matagumpay na nakakuha si Yehan ng isang grupo ng mga talento sa Fudan University, at ang mga taong ito ay maingat na pinili ni Zhang Yuming. Walang anumang pagkukulang. Kabilang si Zhang Yuming, 8 tao ang nakuha sa pagkakataong ito, 3 lalaki at 5 babae. Kapansin-pansin na ang 2 pang campus beauties ng Fudan University ay nakuha rin. Kabanata 323. Sila ay tinatawag na Lin Feizo at Tao Yiran. Siyempre, hindi sila kinuha dahil sa pagiging mga schoolgirls. Sa negosyo, napakatalino rin nila. Mga kaibigan, binabati ko kayo sa matagumpay na pagpasa sa unang yugto. Naniniwala ako na hindi mali ang pananaw ni Ate Zhang, kaya huwag kayong masyadong mag-alala sa susunod na re-examination. Basta't ang inyong kakayahan ay nakakatugon sa pamantayan, maaari kayong magsimulang magtrabaho kaagad. Tungkol naman sa paaralan, kakausapin ko si Principal Zong. Hindi ito makakaapekto sa inyong pag-aaral. Tinitingnan ng mga kinuhang talento, nakangiting sabi ni Yehan. Nang marinig ang kanyang mga salita, mas lalong gamaan ang loob ng lahat. Sa sandaling ito, ngumiti si Lin Feizo kay Yehan, Junior Yehan, 3 sa aming paaralan ang iyong niloko, hindi ka ba natatakot na magdulot ng galit ng publiko? Sinabi rin ni Tao Yiren, Lin Feizo, mali ang sinabi mo. Si Junior Yehan ay isang may kakayahang tao, at ang mga may kakayahang tao ay natural na susundan ng mga may kakayahang tao. Tungkol naman sa galit ng publiko, maiintindihan ko ito bilang inggit, kaya, ito ay magpapasya ako sa isang posisyon, kahit na magsimula ako mula sa pinakamababa, handa ako. Malandi, tamad na akong makipag-usap sa iyo.
Malamig na umungol si Lin Feizo, at tumingin kay Tao Yiren na may hindi nasisiyahang mukha. Sa mga campus beauties ng Fudan University, maliban kay Xi Hanyan, na hindi kailanman nagdulot ng gulo, at kay Li Xinran, nakaka-rating lang dito bukod dito, ang iba ay ang mga hindi nagkakasundo, kaya sa araw-araw, sila ay nag-aaway ng husto. Ako ay malandi, maaaring ikaw, Lin Feizo, ay dalisay. Wala bang 80 o 100 lalaki na iyong niligawan sa Fudan University? Hindi ko alam kung ang son ng isang tao ay mahalaga pa rin. Maayos na sumagot si Tao Yiren. Malandi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pinatutunayan lamang nito na ako, Lin Feizo, ay napakakaakit-akit. Hindi kinaya ng mga lalaking iyon ang tukso, ngunit hindi ko pa sila tinutulog. Sino ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito? Nang marinig ang dalawang nag-aaway ng ganito, ang ilang lalaki kabilang si Yehan ay biglang pinagpawisan. Kahit na ang babaeng ito ay hindi gumamit ng kutsilyo o baril sa pag-aaway, ang pinsala ay hindi mahina kaysa sa kapangyarihan ng kutsilyo at baril. Sige, kayong dalawa ay huwag kayong maingay sa tuwing magkikita kayo at makakatrabaho kayo sa hinaharap. Tumingin si Zhang Yuming kina Lin Feizo at Tao Yiren na walang magawa. Bilang isa sa mga campus belles ng Fudan University, syempre alam niya na ang mga mapagmataas na babaeng ito ay hindi nagkakasundo, ngunit pagkatapos umalis sa paaralan, ang ugali na ito ay kailangang baguhin. Nagmamadaling sinabi rin ni Yehan, tama si Ate Zhang, ang dalawang seniors ay dapat tumigil sa pagtatalo, upang hindi masaktan ang inyong pagkakaibigan, pero na, dadalhin ko na kayo sa lugar ng re-examination. Matapos sabihin ito, nagmadaling umalis si Yehan, natatakot na ang digmaan ng babaeng ito ay makakasama sa kanya. Sa daan patungo sa kumpanya ni Zhou Yuner, tumawag si Yehan kay Principal Zhong para sa kaginhawaan. Hoy, kaklase Yehan, bakit hindi mo ako tawagan, isang matandang lalaki, kapag may oras ka ngayon? Sa pamamagitan ng paraan, hindi ko pa napapasalamatan ang basketball team. Narinig ko kay Coach Fang Wenyuan na kung wala ka, tayo sa Fudan University ay magkakaroon ng problema. Ang Jiangsu at Zhejiang University ay mawawala ng mukha. Sa kabilang panig ng telepono, nakangiting sabi ni Principal Zhong. Ngumiti si Yehan at sinabi, Principal Zhong, hindi na kailangan pang magpasalamat. Isa rin akong miyembro ng Fudan University. Sa pamamagitan ng paraan, nag-recruit ako ng ilang mga talento sa paaralan. Maaaring magdedikasyon sila sa trabaho sa loob ng mahabang panahon, kaya, gusto kong matagumpay silang makapagtapos sa kanilang pag-aaral, baka maabala ko kayo, Principal Zhong. Ang matandang lalaki ni Yehan ay nagparamdam ng maganda kay President Zhong, nakangiting sabi niya, dahil nagsalita ka na, wala namang mali doon, at naniniwala rin ako sa iyo, wala talagang mali kung sasama sila sa iyo. Tinanggap. Hehe. Kung gayon, salamat sa iyo Principal Zhong, ililibre kita ng tsa kapag may oras ako. Hehe. Sige. Isusulat ko ang sinabi mo. Nag-usap ang dalawa sa telepono, at pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng kumpanya ni Zhou Yuner. Diretsyong dinala ni Yehan sina Zhang Yuming at iba pa sa HR department ng office building, at hiniling kina Zhou Yuner at iba pa na kunin ang re-examination. Ang prosesong ito ay natapos sa loob ng 2 oras, at ang 8 tao kabilang si Zhang Yuming ay hindi natanggal. Ipinapakita rin ito na ang kakayahan ni Zhang Yuming ay talagang napakahusay. Sa opisina ni Zhou Yuner, si Yehan ay mainip na umiinom ng tsaa. Sa sandaling ito, pumasok si Zhou Yuner na may hawak na ilang dokumento sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Yehan na nakaupo sa sofa, at agad na malamig na umungol, sinasabi, napakagaling mo. Kumuha ka ng ganoong grupo ng mga magagandang babae. Bakit, hindi mo pa ba gustong magkaroon ng ilang mga kerida sa likuran ko? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yehan, nilunok ang tiyaan ng isang lagok, umubo ng 2 beses, at sinabi, Yuner, ang konsensya ng langit at lupa, paano ko magagawa ang ganoong ideya, ang mga taong ito ay lahat tinulungan ni Ate Zhang na kinuha ko. Ate Zhang? Napakaganda mo, gusto mo bang palitan mo ako? Malamig na umungol si Zhou Yuner, at maasim na sinabi, hindi naintindihan ni Yehan na nagseselos si Zhou Yuner, kaya nagmadali siyang purihin siya, Yuner, paano ako, sino sa mundong ito ang maihahambing sa aking Yuner, ikaw ang aking manugang na napili sa libo-libo, at hindi ka mapapalitan ng kahit ano. Marunong ka namang magsalita. Binigyan ni Zhou Yuner si Yehan ng isang walang laman na tingin, umupo sa tabi niya at sinabi. Ang iyong Ate Zhang ay talagang napakagaling, at ang mga taong kinuha niya ay pawang mabubuti. Napagpasyahan ko na si Xi Hanyan ay sasama sa akin bukas.
Pupunta sila sa Wenchao Group, mas maaga, mas mabuti, ang mga bagay sa mall ay mabilis na nagbabago, at ang mga bagay ay magbabago kung mahuhuli sila, ngunit kailangan mong maglipat ng ilang mga tao mula sa Tianlong Group upang protektahan sila. Natatakot ako na ang mga tao mula sa Wenchao Group ay magkakaroon ng problema kapag nag-ulo sila. Sige, sabi ni Yehan, buka, hihingi ako kay Mr. Sun na magpadala ng ilang tao para sumunod sa kanila. Kinabukasan, umalis si Xi Hanyan kasama sina Zhang Yuming at iba pa patungo sa isa pang digmaan upang magsikap para kay Yehan. Wala siyang anumang reklamo, ngunit inaasahan pa rin niya ito. Gusto niyang makita ni Yehan ang kanyang mga nagawa. Ang ganitong uri ng kagalakan, ang kanyang kapatid ay nakahanap ng isang malawak na entablado para sa kanya, at dapat niyang itayo ang isang langit sa entabladong ito. Siyempre, kasama sina Xi Hanyan at iba pa, mayroong 5 masters ng cultivation realm. Ang 5 taong ito ay gumawa ng pinakamabilis na progreso sa Tianlong Training Ground. Sa kanila, sapat na iyon upang harapin ang ilang mga bagay. Sa ikatlong araw, umalis din si Yehan sa Shanghai City, at dinala si Xiaben sa Tengchong. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ni Yehan sa pagpunta sa Tengchong ay ang atakihin si Ren Meridian at dagdagan ang kanyang lakas. Siyempre, paano si nanay ni na Zhao Hengtian at ng kanyang grupo, napaka-interesado rin ni Yehan. Sa Tengchong Airport, nang sina Yehan at Xiaben ay lumabas sa paliparan, si Kunsang, na naghihintay sa labas ng paliparan, ay agad na nakita nila. Siyempre, ang kanyang magarbong Hummer ay isang tanawin din na dapat panoorin. Kabanata 324. Kunsang, kamusta ka na sa Tengchong nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Yehan sa loob ng sasakyan. Sumagot si Kunsang, simula nang tulungan mo kaming manalo sa pastahan, ang sitwasyon ng aming pamilya Kon ay mas maayos kaysa dati, ngunit ang 2 gagong Ruan at Ba ay hindi pa rin sumusuko sa aming mga minahan ng magaspang na bato, at binubulabog nila kami paminsan-minsan. Hindi ko pa sila naayos sa insidente ng mamamatay tao noong nakaraang pagkakataon, at ngayon ay nasasangkot na naman sila sa karaban. Sabi ni Yehan, ang 2 pamilyang ito ay mga malignant na bukol na dapat alisin sa lalong madaling panahon, kung hindi ay maaaring kagatin kanila sa isang punto habang hindi ka nag-iingat. Kung kailangan mo ng tulong, ayaw kong patuloy silang makisalamuha sa pamilya Ruan at Ba, mabuhay. Ngumiti si Kunsang at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ako magiging magalang sa iyo. Sa pamamagitan ng paraan, nandito ka ba ngayon para pumunta sa kagubatan, tama ba? Mananatili ako roon ng ilang araw. Nag-isip sandali si Yehan at sinabi, Kunsang, bumalik ka at sabihin kay Tio Kon na kung tutulungan kitang alisin ang pamilya Ruan at Ba, tutulungan kita sa kanilang mga kamay. Magkano ang bahagi ng Esmeralda ang maibibigay mo sa akin? Ang dahilan kung bakit gusto ni Yehan na alisin ang pamilya Ruan at Ba ay hindi dahil wala siyang sama ng loob sa nakaraan, ngunit dahil ang pamilya Ruan at Ba ay nababahala sa mga minahan ng magaspang na bato ng pamilya Kon, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pag-aalala. Ito ay nasa tabi ng minahan ng magaspang na bato ng pamilya Kon. Kung sakaling makuha nila ang minahan ng magaspang na bato ng pamilya Kon at matuklasan ang totoong sitwasyon sa kagubatan, ang kanyang sikreto ay hindi maitago. Nang marinig ito, nagulat ang mukha ni Kunsang, at pagkatapos ay sinabi niya ng malalim, Hanzi, ikaw at ako ay magkapatid, kahit na ibigay namin sa iyo ang lahat ng mga bahagi ng Esmeralda, hindi ito pagkawala, kaya hindi mo na kailangang itanong pa iyon. Ngunit kung ang pamilya Ruan at Ba ay maalis, ito ay magiging isang magandang bagay. Sabi ni Yehan, sige, bumalik ka at pag-usapan ito kay Tio Kon. Kung magpasya kang sirain ang pamilya Ruan at Ba, gagawin ko ito pagkatapos kong lumabas sa kagubatan. Matapos makipagkita kay Kunsang sa Tengchong, dinala ni Yehan si Xiaben sa kagubatan. Nang makarating siya sa pasukan ng kagubatan at tiningnan ang pamilyar na tanawin na ito, lubos na naantig si Yehan. Nang pumasok siya rito kalahating taon na ang nakakaraan, siya ay isang naghihirap na mandirigma na kakasimula pa lamang, at wala pa siyang katayuan na taglay niya ngayon. Ang hakbang na ito ay malapit na rin na nauugnay sa lugar na ito. Dito, nakilala niya ang maliit na tigre, nakuha ang mana nitong Wei Xianhua Dawist, at nakuha ang mahiwagang sandata na gaya ng Longquan. Dahil sa mga pagkakataong ito, nailigtas niya ang kanyang sarili sa panganib ng paunti-unti. Whoosh! Bigla, habang nakatayo si Yehan sa pasukan ng kagubatan, isang puting ilaw ang biglang sumulpot mula sa kagubatan, at pagkatapos ay ang puting ilaw ay nahulog ng diretso sa mga bisig ni Yehan, at siya ay nag-ingay ng 2 beses. Ikaw na maliit na bagay ay napakatalino, alam mo pala na nandito ako.
Hinawakan ni Yehan ang maliit na tigre sa kanyang mga bisig, at nawala siya kasama ang maliit na bagay na ito sa loob ng halos 5 buwan. Pareho pa rin ang hitsura niya dati, ngunit sa mga tuntunin ng pangangatawan mukhang tumaba siya, at dapat ay kumain siya ng maayos sa kagubatan nitong mga nakaraang araw. Humawak ang maliit na tigre sa mga bisig ni Yehan na may maamo na tingin. Nakikita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Sige, huwag kang maging isang mabuting bata, manguna ka, at dalhin mo ako kay Kuya Zhao." Napakasunod ng maliit na tigre, at agad na umalis sa yakap ni Yehan, at naglakad patungo sa kagubatan na inaalog ang buntot nito. Sina Yehan at Xiaben ay sumunod sa likuran nito. Hindi nagtagal, pagkatapos maglakad ng sandali sa kagubatan, natuklasan ni Yehan si Zhao Hengtian. Sa sandaling ito, si Zhao Hengtian ay parang isang mahigpit na instruktor, walang pakialam na tinitingnan ang mga sundalong nakikipaglaban sa mga nakakatakot na nilalang sa buong kagubatan. Maglakas loob na sabihin na maaari akong maglakad ng patagilid dito. Napansin na ni Zhao Hengtian ang pagdating ni Yehan, at nakita ang kanyang katawan na umalog, tumawa siya at sinabi, "Sabi ko na, bakit biglang nawala ang maliit na bagay na ito? Lumalabas na ikaw, ang matuwid na Panginoon, ay dumating na." Lumapit si Yehan at nakangiting sinabi, "Kuya Zhao, nagsikap ka nitong mga nakaraang araw, kumusta na ang kanilang pagsasanay? Bakit tayo magiging magalang sa isa't isa?" Ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, "Ito ay isang natural na lugar upang sanayin ang mga killer machine. May isang paraan lamang upang mabuhay. Ang mga resulta ng kanilang pagsasanay ay hihintayin mo makita mo ito, at maging matapat kahit ako ay medyo nagulat." Nang marinig ito, biglang na-interes si Yehan at sinabi, "Kahit na sinabi mo iyan, talagang hindi ako makapaghintay na makita." "Sige." Tumango si Zhao Hengtian, at pagkatapos ay nakita ang malakas na sigaw ng maliit na tigre sa kagubatan, at agad, ang mga nilalang na nakikipaglaban sa mga sundalo sa paligid ng kagubatan ay umatras isa-isa, at nawala sa lalong madaling panahon na wala sila ng walang bakas, at ang grupo ng mga sundalo ay nagtipon din patungo sa direksyong ito isa-isa. Dito, ang boses ng maliit na tigre ang kanilang rallying cry. Tiningnan ni Yehan ang mga figure na patuloy na nagtitipon sa paligid niya, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng mga pagkagulat. Habang nagtitipon ang mga taong ito, kasama sina Yehan at iba pa sa gitna, ang mga alon ng gumagalaw at makapangyarihang masamang espiritu ay sumugod sa kanyang mukha. Halika, nagdudulot ito ng matinding pagkalungkot, at hindi ka man lang makakahinga ng maayos. Ang masamang aura sa mga taong ito ay mas nakakatakot pa kaysa noong umalis si Xiaben dito. Kung ang mga taong ito ay lilito sa ilalim ng mundo, tiyak na magdudulot sila ng pagpatay at magpapakilabot sa kaaway. Sa loob ng wala pang 1 minuto, 25 tao ang nagtipon, at naroon din si Ajun. Ang kanyang katawan ay puno ng mga kakilakilabot na sugat, ang ilan ay dumudugo pa, at ang kanyang mga damit ay sira-sira na parang pulubi. Gayunpaman, hindi man lang siya kumunat ng noo. Ang iba, tulad ni Ajun, ay may mga sugat sa kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga mata ay nakakatakot na parang mga Diyos ng kamatayan. Ituring na isang grupo ng mga pulubi. Nasisiyahan, si Yehan ay talagang nasiyahan, dahil ang 25 taong ito ay lahat ay pumasok sa kaharian ng Piyuan. Sa mga ito, sina Ajun, Gao Hu, Fang Yuliang, at Qinbing ang pinakamalakas, at nasa huli na silang yugto ng Piyuan. Ang kapaligiran ay hindi gaanong naiiba kay Yehan. Nakikita ito, nagpasalamat si Yehan, nagpasalamat na nakahanap siya ng isang magandang lugar, kung hindi ang 25 tao ay nais na lumaki ng napakabilis, kahit na mayroon siyang mga table tas sa kamay, hindi ito sapat, ito ang impyernong training ground na ito ilabas ang kanilang buong potensyal. 25 tao ang nanunood din kay Yehan, naghihintay sa utos ni Yehan. Nagsanay sila rito araw at gabi, para lamang umalis dito isang araw at sumunod kay Yehan para makipaglaban. Tiningnan ni Yehan ang grupo ng mga masasamang lalaki sa harap niya, at malakas na sinabi, "Hindi ninyo ako binaygo. Kapag nakita ko ulit kayo, hindi na ako ang mahina kong sarili." Pinatutunayan nito na tama ang aking pananaw. Kayo ay pawang isang grupo ng mga kaibig-ibig na tao. Ang mga materyales na inyong ginawa, mula sa araw na ito, mayroon na kayong sariling pagtatalaga, Chanlong Wei. Chanlong Wei. Kabanata 325. Pagkasabi pa lang ng 3 salitang ito, agad na nagpakawala ang grupong iyon ng masasamang lalaki ng isang gumugulong na aura. Ngayon, mayroon na silang sariling titulo, Chanlong Wei, at ang titulong ito ay nagbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng karangalan at pag-aari. Ang Chanlong Wei ay nanunumpa ng katapatan kay Young Master Ye.
Sa kagubatan, 25 tao ang lumuhad na may seryosong ekspresyon, na para bang ang pagtingin kay Yehan ay parang pagtingin sa isang Diyos. Ito ang Diyos na katulad ng binata na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na hindi nila kailanman naisip noon, na nagpapahintulot sa kanila na mahigitin ang iba. Sa itaas ng mga ordinaryong tao, siya ay naging isang pag-iral na hinahangaan ng mga tao. Sabi ni Yehan, napakahusay, ang kailangan kong ibigay sa inyo ng lakas ay ang inyong katapatan. Ang Tianlongwei ay pansamantalang pangalan lamang ninyo dahil sa itaas ng Tianlongwei, mayroon ding Shenlongwei. Umaasa ako na isang araw ay mababago ninyo ang pangalang ito at maging ang kataas-taasang Dragon Guard. Hindi ko kailanman bibiguin si Young Master Ye. Sabay-sabay na sumigaw ang Tianlongwei. Naniniwala akong hindi ninyo ako bibiguin. Di nagtagal, oras na para umalis kayo rito at makipaglaban sa ilalim ng mundo. Kapag dumating ang araw na iyon, iyon ang oras para mamukadkad ang inyong sariling kaluwalhatian. Tiningnan ni Yehan ang Tianlongwei, ang kanyang mga mata ay dumaan sa apat sa kanila, Jun, Gao Hu, Fang Yuliang, at Qin Bing. Mula sa araw na ito, kayong apat ang Four Great Heavenly Dragon Generals, ngunit pansamantala lamang ito. Kung may mahigitin sa inyo sa hinaharap, mawawalan kayo ng titulo ng Heavenly Dragon General, mga kwalifikasyon. Salamat, Young Master Ye, ang apat sa amin ay nanunumpa na mamatay upang ipagtanggol ang titulo ng Heavenly Dragon General. Sana nga, tiningnan ni Yehan ang apat sa kanila at sinabi, ang kasalukuyang lakas ng apat sa inyo ay hindi sapat upang gumala-gala sa ilalim ng mundo. Umaasa ako na sa susunod na makita ko kayo, mas magiging malakas kayo kaysa ngayon. Ngayon, magpatuloy sa pagsasanay. Matapos magsalita si Yehan, sa pamumuno ng apat na Heavenly Dragon Generals na sina Jun, Gao Hu, Fang Yuliang, at Qin Bing, ang Heavenly Dragon Guard ay agad na lumubog sa kagubatan, naghahanap ng mga nakakatakot na nilalang, at isinagawa ang pagpatay na kanilang tinagalan sa loob ng ilang buwan. Hindi na kailangang sabihin, hindi pa sila sapat na malakas ngayon, kaya magpapatuloy silang maging mas malakas. Pinapanood ang Tianlongwei na nawawala sa kagubatan, kinuha ni Yehan ang elixir na kanyang ginawa kamakailan, ibinigay ito kay Zhao Hengtian at sinabi, Kuya Zhao, gumawa ako ng isang batch ng elixirs kamakailan, ang mga ito ay iiwan ko sa iyo, at magiging pinakamahusay kung ang lahat ng mga taong ito ay maaaring maitaas sa huli na yugto ng P1 sa pinakamaikling panahon, kung gayon ay maaari kong gawin ang pamamaraan ng pagbabaligtad para sa kanila. Ang mukha ni Zhao Hengtian ay naantig. Kung ginamit ni Yehan ang pamamaraan ng pagbabaligtad para sa lahat ng mga taong ito at tinulungan silang makapasok sa kaharian ng Rendo, kung gayon ang puwersang ito ay sapat na upang walisin ang anumang mga puwersa sa katimugang ilalim ng mundo kahit na ang Rendo sa ilang sinaunang martial arts sects. Natatakot ako na wala gaanong mga master sa kapaligiran. Sabi ni Zhao Hengtian, gamit ang mga elixirs na ito sa iyong kamay, at ang impyernong pagpapahirap dito, hindi ko maisip ang 2 buwan, at ang mga taong ito ay tiyak na maabot ang iyong inaasam na layunin. Matapos makilala ang mga taong ito, hindi ito pinagdududahan ni Yehan. Ngunit nang makita niya ulit si Zhao Hengtian, pinili pa rin ni Yehan na tanungin ang kanyang mga pagdududa. Kahit na ito ay maaaring pribadong bagay ni Zhao Hengtian, si Zhao Hengtian, ang hari ng Timog Kanluran noon, ay inapini na Wu Chanzhen at Xing Yiman. Gamit ang kanyang sariling lakas, kaya pa rin niyang itayo ang isang piraso ng langit sa Timog Kanluran, na sapat na upang maipakita kung gaano kalakas si Zhao Hengtian noon, ngunit ang kasalukuyang Zhao Hengtian ay malayo sa dati. Nang marinig ang tanong ni Yehan tungkol sa nangyari noon, ngumiti si Zhao Hengtian, at sinabi, sa katunayan, ito nga ay aking pribadong bagay, ngunit wala akong maitago. Dapat mong malaman na gamit ang aking kakayahan noon, kung hindi ako ang pinakamalapit walang makakapagbigay sa akin ng gamot. Magkukwento ako sa iyo, may 2 henyo sa Xingyi sect noon, isang lalaki at isang babae. Ang babae ay anak ng pinuno ng Xingyi sect noon, ngunit nagmahalan sila. Akala ng lahat na sila ay magiging mag-asawa sa hinaharap ay ang pag-asa ng Xingyiman, ngunit kalaunan ang lalaking disipulo ay nakakuha ng isang mahiwagang race eta, na umakit sa lahat sa Xingyiman na sakam sa lalaking disipulo bilang isang piraso ng karne ni Tang Monk, at pinigilan siya sa maraming paraan, upang malaman ang mga taong ito pagkatapos ng mga tuso na gawain sa likod ng mga eksena, ang lalaking disipulo ay aalis sa Xingyi sect at tatakas kasama ang mga anak ng pinuno ng sekta. Gayunpaman, nalaman ito ng pinuno ng sekta at pinalayas ang lalaking disipulo mula sa Xingyi sect. Gayunpaman, ang mga elder ng Xingyi sect ay naiinggit sa Danfang at hindi kailanman sumuko.
Ang mga pukana at panlilinlang ay walang katapusan hanggang sa isang araw, sa isang laro ng sugal sa Macau, siya ay ginamit na gamot ng kanyang pinakamamahal at walang pagtatanggol na babae. Ang gamot na ito ay isang laso na maaaring mawala ang totoong enerhiya ng isang tao at paralisahin ang buong katawan. Iniisip ang nangyari noon, mapait na ngumiti si Zhao Hengtian, at sinabi, narinig mo na ba ang pangalan ng laso na Kirisugo, tama ba? 7 araw na malutong na buto. Kumunat ang noo ni Yehan. Ang laso na ito, tulad ng Broken Soul Powder ni Zhou Laishang, ay isa rin sa mga kakaibang lason sa mundo. Sa panahon ng pagkalason, ang kapangyarihan ay mawawala sa loob ng 7 araw, at ang buong katawan ay magiging malambot. Unti-unti nitong nilalamon ang katawan ng taong nalason, ginagawang payat at payat ang katawan nito, ginagawa itong isang humanoid mummy. Ang laso na aking nalason noon ay ang 7 araw na malutong na buto. Sabi ni Zhao Hengtian, kung hindi dahil sa aking malalim na chi noon, at ginugol ko ang kalahati ng aking enerhiya upang pilitin ang lason na ito sa aking guya, natatakot ako na hindi ako mabubuhay ngayon. Nang marinig ang pagtatapos ni Zhao Hengtian, naunawaan din ni Yehan na si Zhao Hengtian ay nalason ng 7 araw na malutong na buto noon, kahit na hindi niya nawala ang lahat ng kanyang lakas, ngunit upang pilitin ang lason na ito mula sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan hanggang sa guya, kalahati ng kanyang lakas ang naubos, at kahit ngayon ay hindi pa rin nakakabawi ang kanyang lakas. Sabi ni Yehan, Kuya Zhao, ang taong naglason sa iyo noon ay ang iyong pinakamamahal na babae, ang iyong junior sister. Mapait na ngumiti si Zhao Hengtian, tumango, at sinabi, nawala siya pagkatapos akong lasunin noon, at hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon. Dahil kaya niyang isuko ang kanyang katayuan bilang anak ng pinuno at tumakas kasama mo para sa iyo, ipinapakita nito ang kanyang katapatan sa iyo, ngunit bakit bigla kanyang nilason sa huli? Nagtatakang tanong ni Yehan. Sa katunayan, iniisip ko ito sa lahat ng mga taong ito. Bakit ginawa ito ni Yuro? Ang mga mata ni Zhao Hengtian ay lito, at siya ay nilason ng babaeng pinakamamahal niya. Sa katunayan, hindi niya ito kinasuklaman, ngunit gusto niyang malaman ang dahilan, bakit? Ang kwento ni Zhao Hengtian ay medyo malungkot. Siya ay isa sa mga pinakamapagmataas na henyo ng Xingyi sect, at may malaking reputasyon, ngunit dahil sa isang race ita ng tableta, nakita niya ang mga masasamang mukha ng mga elder ng Xingyi sect, at napilitan siyang umalis. Binuksan niya ang Xingyi Gate at namuhay ng isang buhay na puno ng mga panganib kasama ang kanyang pinakamamahal na babae. Gayunpaman, sa rurok ng kanyang buhay, ang babaeng pinakamamahal niya ay nagtaksil sa kanya at nilason siya, na nagdulot sa kanya na magtago sa isang maliit na inuupahang bahay sa loob ng maraming taon, naghihirap ng hindi masabi, at namumuhay ng isang walang silbing buhay karaniwang buhay. Kung hindi niya nakilala si Yehan, natatakot ako na hindi na siya makakatayo ngayon. Dapat ay wala kang puso na saktan ng iba, at dapat ay wala kang puso na magbantay sa iba. Si Zhao Hengtian ay nagplano at nilason ng kanyang pinakamamahal na babae, hindi alam ni Yehan kung ano ang sasabihin tungkol dito, ngunit sino ang magbabantay sa kanyang pinakamamahal na babae. Kung ang pangyayaring ito ay hindi nangyari noon, natatakot ako na ang Timog Kanluran ay mapamamahalaan pa rin ni Zhao Hengtian. Kabanata 326. Pagdating sa kagubatan, hindi rin nag-aksaya ng oras si Yehan. Muli siyang pumunta sa yungib na puno ng aura at nagsimulang pumasok sa estado ng pagsasanay. Ito ay upang buksan ang mga ugat. Habang nagsisimulang magsanay si Yehan sa yungib, ang lumulutang na espiritual na enerhiya sa hangin ay sumigaw patungo sa kanya, at lahat ito ay pumasok sa kanyang katawan, pinalalakas ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Sa ilalim ng estadong ito, sinimulan ni Yehan na ilipat ang aura sa katawan upang salakayin ang Ren Meridian. Ang Ren at Do channels ay kabilang sa 8 meridians. Ang aura sa katawan ni Yehan ay nagsimulang dumaloy sa 4 na pangunahing meridians, Chong, Dai, Yin Qiao, at Yin Wei. Sa wakas, ang aura ay dinala sa Ren, at dito, ang espiritual na enerhiya ay parang isang baha na nakakatagpo ng isang ilog na bangko, binabarahan ang lahat ng mga landas ng sirkulasyon, at ang tanging paraan upang masira ang pagbara na ito ay ang masira ang hadlang na ito. Kumakalma si Yehan, at matapos matuklasan ang sitwasyong ito gamit ang kanyang panloob na paningin, gumalaw ang kanyang isipan, at ang mga alon ng aura ay tumama kay Ren Chong na parang alon, patuloy, at sa ilalim ng epektong ito, maririnig niya ito ng banayad. Isang mapurol na tunog ang nagmula sa loob ng katawan ni Yehan, na para bang ito ay tumutugtog ng tambol. Kung gusto mong makapasa sa Ren Meridian, hindi ka maaaring magtagumpay sa loob ng ilang oras sa maikling panahon. Siyempre,
Maliban na lamang kung gagamitin ni Yehan ang pamamaraan ng pagbabaligtad sa kanyang sarili, hindi ito gagawin ni Yehan, kahit na ang pamamaraan ng pagbabaligtad ay talagang mahimalang at maaaring isang mabilis na pagtagumpay, ngunit ang kakulangan ng ganoong uri ng proseso ng pagdama ay magkakaroon din ng epekto sa martial arts, kaya kung ito man ay pagtama sa Ren Meridian o Du Meridian, gagamitin niya ang kanyang sariling lakas upang magawa ito. Ganoon lang, sa isang kisap mata, isang araw at isang gabi na ang lumipas mula nang pumasok si Yehan sa Yungib. Sa araw at gabing ito, inaatake ni Yehan ang Ren Meridian. Dito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ang patuloy na espiritual na enerhiya sa Yungib ay maaaring makuha niya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng pag-atake, ang Ren Meridian ni Yehan ay hindi na kasing tibay ng dati, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Hindi nilayon ni Yehan na tumigil, ibinuhos niya ang kanyang sarili dito, inililipat ang aura sa kanyang katawan upang paulit-ulit na salakayin ang Ren Meridian, gamit ang kanyang pagtitiyaga. Sa wakas, pagkatapos ng 2 araw at gabi ng walang tulog na pag-atake, ang pulso ni Yehan ay nabuksan. Para bang ang isang ilog ay nakahanap ng isang labasan, umaagos patungo sa mga paa at kamay at buto ni Yehan, at isang bagong makapangyarihang puwersa ang damaloy sa kanyang katawan. Kung ikukumpara sa dati, ang kasalukuyang kapangyarihan ni Yehan ay mas malakas pa kaysa dati. Matapos masira ang Ren Meridian, patuloy pa ring nagsasanay si Yehan. Sa wakas ay pumunta siya rito ng minsan, kailangan niyang magsanay ng husto, patuloy na dagdagan ang aura sa kanyang katawan, at maghanda para sa susunod na pag-atake sa Du Meridian. Lumilipad ang oras, at 1 linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Yehan sa kagubatan. Sa sandaling ito, hindi lamang pinatibay ni Yehan ang kanyang lakas pagkatapos masira ang Ren Meridian, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay walang hanggan na malapit sa antas ng pagtama sa Governor Meridian. Tumigil si Yehan sa pagsasanay dito lamang, kahit na patuloy siyang nagsasanay dito sa suporta ng maraming espiritual na enerhiya, at maaari niyang subukang salakayin ang Governor Channel sa loob ng wala pang 2 buwan, ngunit ang oras ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin iyon, at maraming mga bagay pa rin ang naghihintay sa kanya sa labas. Umalis si Yehan sa Yungib, pumunta sa kagubatan at nakita sina Shaben at Zhao Hengtian. Naramdaman ang aura sa katawan ni Yehan sa oras na ito, ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, mukhang natupad mo ang iyong hangarin at binuksan ang Ren Meridian, at sa paghusga sa aura sa iyong katawan, natatakot ako na ang susunod na pagbubukas mo sa Du Meridian ay hindi na malayo. Ngumiti si Yehan at sinabi, salamat din sa pag-iral ng isang espiritual na minahan dito, kung hindi ay walang ganoong epekto, Kuya Zhao, maaabala kita sa bagay na ito dito, pagkatapos kong bumalik sa pagkakataong ito, dapat din akong pumunta sa Hilaga patungong Yanjing. Kinakalkula ang oras, halos kalagitnaan na ng Setyembre, at ang kasal ni Zhang Xiaoyo ay kalahating buwan na lang ang layo. Pupunta si Yehan sa Yanjing para dumalo sa kasal ni Zhang Xiaoyo pagkatapos tapusin ang mga nabanggit na bagay. Pumunta sa Hilaga. Kumunat ang noo ni Zhao Hengtian at sinabi, ang Hilaga ay hindi kasing ganda ng timog, maraming makapangyarihang tao, dapat mong subukang maging mababa ang profile kapag pumunta ka roon. Huwag kang mag-alala, basta walang nang-aaway sa akin, lagi akong mababa ang profile. Sinabi ni Yehan ang totoo. Tinitingnan ang kanyang kasaysayan ng pag-unlad, hindi dahil sa may nang api sa kanya noon kaya siya lumaban. Dumating na ito sa kung nasaan ito ngayon, at napilitan din ito ng mga kalaban isa-isa. Matapos makipag-usap kay Zhao Hengtian ng ilang sandali, inilabas ni Yehan si Shaben sa kagubatan at nagtungo sa Tengchong City. Sa daan patungo sa Tengchong City, tumawag si Yehan kay Kunsang. 1 linggo na ang nakalipas, dapat na napag-isipan ni na Kunsang kung aatakihin ang pamilya Ruan at ba. Hanzi, pumunta ka sa aking bahay, gusto ka ng aking ama na makita. Sabi ni Kunsang sa telepono. Tiningnan ni Yehan ang kanyang relo at sinabi, sige, Kuya Kunsang, darating ako roon sa loob ng 2 oras. Pagkababa ng telepono, dumiretso si Yehan sa bahay ni Nakon kasama si Shaben. Pagkaraan ng 2 oras, nakarating si Yehan sa bahay ni Nakon. Ang pagdating ng lamig. Tiyo Kun, matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka na? Hehe, okay lang? Xiaohan, nandito ka na, mangyaring umupo. Tumayo si Kunsiyan at ngumiti, at sinabi ni Yehan pagkaupo, Tiyo Kun, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo kapag nakita mo ako. Tumanggaw si Kunsiyan at sinabi, Xiaohan, kung gusto nating pabagsakin ang pamilya Ruan at ba at umasa sa puwersa, maaari lamang tayong mahuli.
Ang pamilya Ruan at Ba ay malalim na nakaugat sa Yunnan at ang kanilang relasyon ay magkakaugnay. Mayroon tayong sariling koneksyon at kung tayo ay masyadong agresibo, ang mga taong nagpoprotekta sa pamilya Ruan at Ba ay hindi tayo hahayaan, dumating ako sa iyo upang pag-usapan ang bagay na ito sa iyo. Ngumiti si Yehan at sinabi, Tiyo Kun ay dapat na nakakita sa akin, dapat ay may ideya siya sa kanyang puso, kaya bakit hindi mo ito pag-usapan? Sulyapan ni Kun Sian si Yehan ng may pagpapahalaga, at sinabi, mayroon akong ideya. Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Ruan at Ba ay nagkaroon ng maraming ilegal na insidente sa pag-export ng mga magaspang na bato, at ang pag-iwas sa buwis ay napakakaraniwan. Bukod dito, ang pamilya Ruan at Ba ay sangkot din sa kalakalan ng armas sa Golden Triangle. Mas mahalaga, upang maghanap ng kita, ang dalawang pamilya ay sangkot din sa kalakalan ng tao at droga sa mga gang ng kabayo, at hayaang ang ilang mga buntis na babae at mga batang-bata ay maghatid ng droga para sa kanila. Kung mahanap natin ang mga ebidensyang ito, hindi na tayo kailangang gumawa ng anumang bagay, ibigay na lang natin ito sa bansa, at ang bansa mismo ang haharap dito, at ang mga payong sa likod ng pamilya Ruan at Ba ay hindi naglakas loob na lumapit upang protektahan sila. Nang marinig ang mga salita ni Kun Sian, kumislap ang mga mata ni Yehan ng isang kumpletong lamig. Hindi niya talaga napagtanto noon na ang pamilya Ruan at Ba, ang apat na marangal na pamilya ng Yunnan, ay napakabaliw para sa kita, hindi lamang nakikibahagi sa armas, kalakalan ng droga, at kalakalan ng tao. Paano natin mahahanap ang mga ebidensyang ito? Tanong ni Yehan. Sabi ni Kun Sian, sa mga tuntunin ng ebidensya, mayroon na tayong mga pahiwatig, ngunit medyo mahirap makuha ang mga ito. Ang pamilya Ruan at Ba ay may underground drug factory sa labas ng Tengchong, ngunit mahigpit itong binabantayan. Hindi lamang ang pribadong hukbo ng pamilya Ruan at Ba, kundi pati na rin ang isang grupo ng mga tao mula sa Caravan upang bantayan ito. Sinubukan na ng aming mga tao ng maraming beses. Kung maaari kang makapasok at makahanap ng ebidensya ng kanilang paglabag sa disiplina, kung gayon ang pamilya Ruan at Ba ay matatalo, at maging ang Caravan ay magiging target ng pagsugpo ng bansa. Sabi ni Kun Sian. Kabanata 327. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, Tiyo Kun, gagawin ko ang pagtitipon ng ebidensya. Kapag natipon na ang ebidensya, dapat nating kontrolin ang mga miyembro ng pamilya Ruan at Ba upang pigilan silang makatakas, magkalakal ng droga, at magkalakal ng tao. Gusto kong makita kung gaano karaming ulo ang sapat na para patayin. Tumango si Kun Sang, at sinabi, Hanzi, ikaw lang ang may kakayahang pumasok doon para maghanap ng ebidensya, ngunit dapat mo ring alalahanin ito. Narinig ko na may mga master ng Caravan doon. Huwag kang mag-alala, hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente kung kasama ko si Shaben. Matapos malaman ang lokasyon ng underground factory, dinala ni Kun Sang sina Yehan at Shaben sa isang pabrika sa labas ng Tengchong ng gabing iyon. Mukhang isang chemical factory ito sa araw, ngunit sa katunayan ito ay isang pantikip lamang. Mayroon ding underground factory sa ibaba na dalubhasa sa mga ilegal na gawain tulad ng paggawa ng droga at kalakalan ng tao. Tiningnan ni Yehan ang pabrika na nakaumbok sa ilalim ng gabi, at sinabi kay Kun Sang, Kuya Kun Sang, hinihintay mo kami rito, sapat na kami ni Silly para pumasok, mag-ingat sa kaligtasan. Ikaw din. Tumango si Kun Sang. Ang pagpasok gamit ang kanyang lakas ay makakahadlang lamang sa kanya. Mas mainam na maghintay ng tahimik sa labas para kina Yehan at iba pa. Parang isang itim na ilaw, lumitaw ito sa labas ng mataas na pader ng pabrika. Pagdating dito, binuksan ni Yehan ang kanyang yin at yang na mga mata at tumingin sa loob ng pabrika. Gamit ang patuloy na paalala ng kanyang lakas, ang distansya na makikita ni Yehan sa pamamagitan ng kanyang yin at yang na mga mata ay lalong lumalayo. Ngayon, sa loob ng 100 metro, makikita ni Yehan ang hanay. Sinusundan ng pananaw ni Yehan, natuklasan niya na bukod sa ilang mga gwardya na parang militar sa gate, sa ilang mga walang laman na silid sa loob ng pabrika, mayroong isang grupo ng mga lalaki na may uniforme ng camouflage na naglalaro ng baraha at nagsasaya. Sa mga dingding ng silid, puno ito ng lahat ng uri ng baril at bala. Ang mga taong ito ang pribadong hukbo ng pamilya Ruan at Ba. Mayroong higit sa 30 katao rito. Kapag may anumang hindi inaasahang sitwasyon, ang mga taong ito ay maaaring mag-organisa ng isang epektibong pag-atake ng apoy sa unang pagkakataon. Bukod dito, sa isang lugar na katulad ng underground entrance, mayroon pa ring 2 lalaki na may baril na nagbabantay dito. Ito dapat ang pasukan ng underground factory. Bukod pa rito, ang mga kamera ay naka-install sa bawat sulok ng pabrika, kahit na ang isang ibon ay lumipad, ito ay matatagpuan.
Matapos gamitin ni Yehan ang kanyang yin at yang na mga mata upang pagmasdan ng ilang sandali, nakakita siya ng isang bulag na lugar ng kamera, at pagkatapos ay ang dalawa sa kanila ay pumasok sa pabrika na parang hangin sa isang bulag na lugar na hindi makuha ng kamera. Ang buong proseso ay hindi nagbigay ng isang tunog, at pumasok sila sa pabrika, ang dalawa ay dumating sa underground entrance pagkatapos umiwas sa ilang mga kamera. Mayroong dalawang lalaki na may baril na nagbabantay dito, ngunit hindi ito problema para kay Yehan, binaril niya lamang ang dalawang golden needle sa katawan ng dalawang lalaki, at pagkatapos ay ang dalawang lalaki ay nakatayo roon na tulala. Tama iyon, ang pamamaraang ito ay katulad ng acupuncture, kung hindi kinuha ni Yehan ang golden needle, ang dalawa sa kanila ay mananatili sa estadong ito magpakailanman. Matapos dumaan sa underground entrance, sinulyapan ni Yehan ang sitwasyon sa loob, at natuklasan niya na may ilang mga taong may suot na gas mask na naglalaro ng ilang mga kagamitan, na puno ng mga likido na may iba't ibang kulay, at sa tabi nila, ang ilang mga babae, isang bata na may suot na maskara ang may hawak ng ilang puting pulbos. 7 o 8 lalaki na may mabangis na ekspresyon ang nangangasiwa sa kanilang trabaho. Ang mga taong ito ay dapat na mga miyembro ng karaban. Magmadali, gusto mo pa bang kumain? Sa sandaling ito, isang lalaking may tato ang sinipa ang isang babae at sinabing mabangis. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga babae at bata na nag-iimpake ng droga ay lahat ay natakot. Gumawa ng mga bagay kahit na nararamdaman nilang hindi na kaya ng kanilang mga katawan. Lason. Ang dalawang salitang ito ay sumulpot sa isipan ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na pumatay. Walang anumang pananggalang, ang mga batang ito at babae ay pinapayagang mag-impake ng droga. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga taong ito ay labis na doses sa natitirang droga sa hangin. Tiyak na papatayin sila. Ngunit alam ni Yehan na hindi pa ito ang oras para sa kanya na maging mapusok, at sa pamamagitan lamang ng pagre-record ng ginagawa ng mga taong ito ay talagang mahuhuli silang lahat. Sinabi ni Yehan kay Shabe na iparecord niya ang sitwasyon dito gamit ang kanyang mobile phone, habang siya mismo ay nanunood tingnan sa loob ng underground factory. Ang underground factory na ito ay napakalaki. Bukod sa lugar ng paggawa ng droga kanina, maraming saradong silid. Tiningnan ni Yehan ang ilan sa mga silid at agad na natuklasan na maraming bata at babae ang nakakulong sa mga silid na ito, at maging ang ilan buntis na mga babae, mahigit 100 ng tao ang nagsisiksikan sa isang maliit na silid, ang baho ay nakakasukol. Nagpatuloy si Yehan sa paglalakad pasulong, at bigla, nakaramdam siya ng puwersa ng enerhiya na nakalok sa kanya. Matapos maramdaman ito, wala nang oras si Yehan para mag-isip, at dumiretso sa isang silid sa tabi niya. Matapos magtago sa silid, isang 60 taong gulang na lalaki ang lumabas mula sa isa pang silid. Tumingin siya sa paligid at kumunat ang noo. Malinaw niyang naramdaman ang isang malakas na alon ng hininga kanina, ngunit sa loob ng underground factory walang kakaiba. Matapos manood ng ilang sandali, bumalik ang matandang lalaki sa kanyang silid. Matapos mapansin ni Yehan ang eksena na ito gamit ang kanyang yin at yang na mga mata sa isa pang silid, huminga siya ng maluwag. Nagmula sa isang karaban, kung nalaman niya siya, tiyak na matatakot siya. Ngunit matapos huminga ng maluwag, natuklasan ni Yehan na ang silid na kanyang kinaroroonan ay naiiba sa ibang mga silid, ito ay malinis at maayos, na may isang working table, computer, sofa, at maging isang wine cabinet na may ilang mamahaling dayuhang alak dito. Matapos tingnan ni Yehan ang paligid sa silid na ito, isang safe ang nakakuha ng kanyang atensyon. Binuksan ni Yehan ang safe at nakita niya na may isang hanay ng mga numero para sa pagpasok ng password sa loob. Ang safe ay bubuksan lamang pagkatapos ipasok ang password. Sinimulan ni Yehan na gamitin ang kanyang yin at yang na mga mata upang makita sa loob ng safe, ngunit nang makita ni Yehan ang loob matapos makita ang sitwasyon, siya ay pinagpawisan ng malamig mula sa pagkagulat. Mayroong talagang isang bomba na naka-install sa safe. Kung ang safe ay bubuksan ng sapilitin, sisubog ang bomba. Sa oras na iyon, baka hindi niya maiiwasan ang masaktan. Kung ang mahigpit na mga pananggalang ay nagparamdam kay Yehan ng pagkamausisa sa mga nilalaman ng safe, patuloy niya itong tiningnan, at natuklasan na walang iba pa sa safe, isang notebook lamang. Dahil sa pagkamausisa, patuloy na tiningnan ni Yehan ang notebook. Gayunpaman, ang notebook na ito ay nagpasaya kay Yehan. Ang notebook na ito ay naging isang ledger na nagtatala ng halaga ng mga ilegal na transaksyon ng pamilya Ruan, pamilya Ba, at karaban sa mga nakaraang taon. Labis na natuwa si Yehan nang matuklasan ang ledger na ito. Gamit ang ledger na ito, kahit na ang mga krimen ng pamilya Ruan, pamilya Ba, at karaban ay hindi na itala, sapat pa rin ito para mabaril sila. Sa katunayan, ito rin ay swerte ni Yehan.
Lihim na itinala ng pamilya Ruan ang ledger na ito. Nakikipagtulungan sila sa pamilya Ba at Caravan. Oo, magagamit nila ang account book na ito bilang panakot. Sa pinakamasama, lahat ay papatayin. Sa makatuwid, dahil sa pag-iral ng account book na ito, ang pamilya Ruan, pamilya Ba, at Caravan ay nagpanatili ng isang kooperatibong relasyon sa mga nakaraang taon, at sila ay nasa kapayapaan pa rin. Tungkol naman sa kung bakit hindi ito umiiral sa computer, ngayon na ang teknolohiya ng impormasyon sa network ay napaunlad na, kung ang ilang makapangyarihang hacker ay magnanakaw ng ledger na ito at gagawing publiko, kung gayon ay wala silang pagkakataong umiyak. Bukod dito, ilagay ang account book na ito dito. Kung may matuklasan dito, ito ay gigiba sa oras na iyon, at lahat ng ebidensya ay mawawala. Kahit papaano, ito ay isang chemical plant, at makatwira na magkaroon ng aksidenteng pagsabog. Gayunpaman, kahit na natuwa si Yehan na mahanap ang ledger, nahihirapan siyang kung paano bubuksan ang safe. Kung sa pilitin niyang bubuksan ito at sasabog ang bomba sa loob, huwag sabihing matuklasan siya, ang ledger sa loob ay mawawala rin sa usok. Ngunit habang iniisip ni Yehan kung paano bubuksan ang safe, may mga yapak na nagmula sa labas ng silid, at mayroong higit sa isang tao na nakarinig ng tunog. Matapos mapansin ito, agad na isinara ni Yehan ang safe, na nararamdamang gun bilang isang parang balahibo, lumipad siya sa kisame, isinandal ang kanyang likod sa kisame, at mahigpit na inayos ang kanyang mga paa at kamay upang hindi siya mahulog. Kabanata 328. Sa sumunod na segundo, ang silid ay binuksan mula sa labas, at dalawang lalaki ang pumasok. Kilala ni Yehan silang dalawa. Ang isa ay si Ruan Hong, ang anak ng pinuno ng pamilya Ruan, at ang isa pang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay ang kapatid ng pinuno ng pamilya Ruan. Nakita na siya ni Yehan noon sa laro ng sugal. Pangalawang tiyo, ang pamilya Iwan sa Europa ay nangangailangan ng 200 kilo sa pagkakataong ito. Batay sa aming kasalukuyang dami ng droga, kulang pa ito ng 10 kilo. Dapat mapabilis ng mga tao sa ibaba. Ang pamilya Iwan ay ang aming malaking customer. Pagkapasok sa silid, umupo si Ruan Hong sa sofa at nagsalita habang nagbubuhos ng red wine. Nang marinig ito, sumagot ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, huwag kang mag-alala, wala itong anumang pagkaantala. Sa pamamagitan ng paraan, isang batch ng mga bagong kalakal ang dumating mula sa Myanmar kamakailan. Maaari kang magpadala ng isang tao para kunin ang mga ito bukas. Tandaan, huwag kang magpakita. Ang mga tao sa ibaba ang gagawa nito. Naiintindihan ko, pangalawang tiyo, sa maliwanag na panig, ang aming pamilya Ruan ay ang Emerald Family. Maayos na ngumiti si Ruan Hong at nagsimulang tikman ang red wine. Sa oras na ito, ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay pumunta sa safe at lumuhod. Matapos buksan ang safe, pumasok siya gamit ang isang passcode, kinuha niya ang ledger mula sa loob. Pangalawang tiyo, ligtas bang ilagay ang bagay na ito dito? Tanong ni Ruan Hong. Sabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad, huwag kang mag-alala, mas ligtas itong ilagay dito kaysa sa bahay. Naglagay ako ng pinakabagong liquid bomb sa safe, at naglagay ako ng 12 kilo ng pampasabog sa paligid ng pabrika. Kung may balita mangyaring ailik ito, at ang lugar na ito ay tiyak na gigiba kaagad. Pangalawang tiyo, mapag-isip ka pa rin. Kinuskos ni Ruan Hong ang kanyang mga hinlalaki at nagpatuloy, ang pakikipagtulungan sa mga lalaki ng Caravan ay talagang isang shortcut upang kumita ng pera ng mabilis, at maaari itong magdulot sa amin ng halos $500 milyong ng US bawat taon. Para sa purong kita, kung maaari nating agawin ang mga minahan ng magaspang na bato ng pamilya Kon, kung gayon ang aming pamilya Ruan ay tiyak na magiging numero 1 pamilya sa Yunnan. Hindi na ito magtatagal. Sabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad, kamakailan, pinaplano ng iyong ama ang isang bahedeng operation kasama ang pinuno ng Caravan. Kung ang lahat ng mga pinuno ng pamilya Kon ay patay na, kung gayon ang lahat ng tungkol sa kanila ay natural na magiging sa atin. Malamig na ngumiti si Ruan Hong, pagkatapos lamunin ang pamilya Kon, ang pamilya Yan naman ang susunod, at ang susunod ay ang ating kakampi, ang pamilya Ba. Ang mukha ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay puno rin ng masasamang ngiti. Matapos maitala ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang isang bagay sa ledger, ibinalik niya ang ledger sa safe, at umalis ang dalawa roon. Wala sa kanila ang nakakaalam mula simula hanggang katapusan. May ikatlong tao sa silid na ito. Matapos umalis sina Ruan Hong at ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, muling lumitaw si Yehan sa silid. Malamig siyang ngumisi, binuksan muli ang safe, at ipinasok ang password. Nang ipasok ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang password kanina, nakita ni Yehan ang lahat ng malinaw mula sa kisame. Shoo!
Ang safe ay binuksan at ang ledger ay nakuha, ngunit hindi umalis si Yehan. Mula sa pag-uusap ni Ruanhong at ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad kanina, nalaman ni Yehan na may 12-dosenang kilo ng bomba na nakatanim sa paligid ng pabrika, na isang malaking panganib. Dapat alisin ni Yehan ang mga bombang ito, kung hindi, kung sisubog ng mga miyembro ng pamilya Ruan ang lugar sa sandaling malaman nila na ang insidente ay nahayag na, hindi nabanggitin na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan, at ang mga babae at bata sa loob ay wala ng paraan palabas. Pagkatapos, natagpuan ni Yehan si Shaben, at ang dalawa ay nakakita ng higit sa 100 bomba sa paligid ng pabrika. Matapos sirain ang mga device na iyon isa-isa, tahimik na umalis ang dalawa sa pabrika at bumalik sa sasakyan ni Kunsang. Kumusta na, Hanzi, may nakuha ka ba? Agad na nagtanong si Kunsang nang bumalik sina Yehan at Shaben. Iwinagayway ni Yehan ang account book sa loob kay Kunsang, at nakangiting sinabi, nakuha ko na, gamit ang bagay na ito, ang pamilya Ruan, pamilya Ba, at Karaban ay sapat na upang mamatay ng 10 beses. Tiningnan ni Kunsang ang account book, at pagkatapos ay sinabi niya na may pagngisi, hinahanap nila ang kanilang sariling kamatayan, at itinalapan nila ang mga ilegal na transaksyon sa pagitan nila. Sige, umuwi na tayo at ibigay ni tatay ang mga bagay na ito sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas. Pagbalik sa pamilya Kon, masaya rin si Kun Siya nang makita ang ledger na ito, at pagkatapos ay pumunta sa city government compound ng magdamag. Sa opisyal na mundo, ang pamilya Kon ay mayroon ding sariling network ng mga koneksyon. Pagkatapos, isang aksyon na umiikot sa pamilya Ruan, pamilya Ba, at Karaban ang inilunsad. Bukod dito, ang insidenteng ito ay nagpaalerto sa pamahalaan ng lalawigan. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang rehiyon, libu-libong puwersa ng pulisya ang nagsimulang arestuhin ang mahahalagang kriminal. Ang drug manufacturing factory ay kinuha rin ng minsanan. Maliban sa master ng gang ng kabayo na nakatakas mula sa huli na yugto ng Peyuan, ang lahat ay naaresto. Siyempre, bilang mga mastermind, ang mga pinuno ng pamilya Ruan at Ba, pati na rin ang ilang mahahalagang miyembro, ay nabilanggo ng tulala habang natutulog sila sa kama. Nang mapagtanto nila ang kanilang nagawa, huli na. Maghintay. Ang kanilang mga buhay ay alinman sa babarilan, o mabubuhay sila sa kadiliman. Sa madaling salita, magdamag, ang pamilya Ruan at Ba ay nasira, ang kanilang mga ari-arian ay tinatakan at sinisiyasat, at ang kanilang mga bank account ay nagyelo. Ang gang ng kabayo, ang pinakamalaking gang sa Yunan, maliban sa ilang mahahalagang tauhan na nakatakas, ang mga tao sa ibaba ay alinman sa inalis sa proseso ng paglaban o naaresto. Nahaharap sa makinarya ng Estado, nang ang makapangyarihang gang ay naglakas loob na lumaban, lahat sila ay tinamaan ng bato gamit ang isang itlog. Sa loob lamang ng isang gabi, ang pamilya Ruan, pamilya Ba, at Karaban, ang tatlong mayayaman at makapangyarihang pamilya sa Yunan, ay inalis ng magdamag. Maliban sa ilang taong tumakas, lahat sila ay naaresto. Ang mga payong ay hindi naglakas loob na magsalita dahil mayroong isang bundok ng bakal na ebidensya, kalakalan ng armas, kalakalan ng tao, at paggawa ng droga. Ang mga ebidensyang iyon ay sapat na para mabaril sila. Sino mang maglakas loob na tumayo para sa kanila ay kailangang harapin ang malubhang kahihinatnan. Mula sa puntong ito, makikita rin na ang makinarya ng Estado ay makapangyarihan. Kahit na ang makapangyarihang mga pamilya at mga puwersa sa ilalim ng lupa ay walang kakayahang labanan ang makinarya ng Estado. Ang mga ari-arian ng pamilya Ruan at Ba ay tinatakan at ang kanilang mga bank account ay nagyelo, ngunit pansamantala lamang ito. Matapos umamin ang pamilya Ruan at Ba, ang kanilang mga ari-arian ay ilalagay sa auction. Ang pagkuha ng ari-arian ng pamilya Ba ay hindi problema. Sa ganitong paraan, 2 araw ang mabagal na lumipas, at ang pagsugpo ay lumipas din. Nanatili si Yehan sa bahay ni Nakon sa nakalipas na 2 araw dahil ang ilang mga tao ay nakatakas, at hindi pansamantala na maiiwan ni Yehan ang bahay ni Nakon. Ang mga taong ito na nakatakas ay tumalon sa pader upang maghaiganti sa pamilya Kon, na isang mapanganib ding bagay para sa pamilya Kon. Xiaohan, halika, magtataas ako ng toast para sa iyo. Sa pagkakataong ito ay maalis mo ang pamilya Ruan, pamilya Ba, at Karaban ng napakadali, lahat ito ay salamat sa iyo. Sa hapunan ng pamilya Kon, sinabi ni Kun Siyan kay Yehan na may ngiti, ang pamilya Ruan, pamilya Ba, at Karaban ay nalutas na, at ang bato sa kanyang puso ay bumagsak na. Sabi ni Yehan, Tiyo Kun, tayo ang pinakamatatag na kakampi, kung sasabihin mo iyan, mawawalan ka na ng ugnayan. Sige, magtataas tayo ng toast.
Ang ama at anak ng pamilya Kun at Yehan ay uminom nito ng isang lagok, sinabi ni Kun Sian, ang pamilya Ruan at Ba ay tapos na ngayon, at ang karaban ay naging kasaysayan, at ang susunod na hakbang ay ang bilhin ang kanilang ari-arian. Xiao Han, napagpasyahan na ng tiyo, bibigyan kita ng 70% ng mga bahagi pagkatapos kong bilhin ang mga minahan ng magaspang na bato ng pamilya Ruan at Ba. Kung gayon salamat sa iyo tiyo Kun. Ang 70% na bahagi, kung ikukumpara sa naunang 70% na bahagi, ay hindi isang maliit na bagay. Ang mga minahan ng magaspang na bato ng tatlong kumpanya ay umabot sa 70%. Iyon ay isang hindi maisip na kayamanan. Ngunit habang kumakain at nag-uusap ang tatlo, bigla, ang mga putok ng baril ay umalangaw-ngaw mula sa manor ng pamilya Kun, na nagpa-alerto kina Yehan at iba pa. Kabanata 329. Ano ang nangyayari? Sino ang bumaril? Kumunat ang noo ni Kun Sian. May mga pribadong sundalo na nagbabantay sa kanyang bahay, ngunit sa manor, maliban na lamang kung may emergency, ang pagbaril ng walang dahilan ay hindi pinapayagan. Sa sandaling ito, may isang lalaki lamang na may uniforme ng camouflage ang tumakbo papasok na may hawak na baril at sinabi, Patriarch, masama, isang grupo ng mga master ang pumasok sa labas ng manor, at hindi sila mapipigilan ng mga kapatid. Isang master, sino ang ganoon katapang na naglakas loob na patayin ako sa base camp ng pamilya Kun? Pagkarinig ni Kunsang nito, kinuha niya ang submachine gun mula sa lalaking may uniforme ng camouflage at tumakbo palabas. Natatakot si Yehan na lalabas siya. Hindi inaasahan, sinabi niya, Tiyo Kun, dapat kang umiwas muna, lalabas ako at titingnan. Sige, Xiao Han, pakitingnan mo ang batang ito na si Kunsang. Matapos magsalita, bumaba si Kun Sian sa likod bahay na ini-escort ng lalaking may uniforme ng camouflage. Napagtanto lamang ni Yehan na mayroong talagang isang grupo ng mga tao nang makarating siya sa harapan ng bakuran. Master, ang pinuno ay ang matandang lalaki na nakita ni Yehan sa underground factory. Sa huli na yugto ng Peiyuan, bukod sa kanya, mayroong dalawang mandirigma sa gitnang yugto ng Peiyuan at higit sa 100 tao na nasa tuktok ng popularidad. Ang puwersang ito ay pumatay sa pamilya Kun, at gamit ang mga armadong puwersa ng pamilya Kun, natural na hindi nila ito mapipigilan. Sila ay pawang isang grupo ng mga bihasang cold weapon masters. Tanga, hayaang mabuhay ang isa, at hayaan ang natitira. Dumating na si Shaben sa likuran ni Yehan. Pagkarinig nito, sumugod siya na parang lobo sa isang kawan ng mga tupa, at sumuntok gamit ang kanyang mga hubad na kamay, direktang sinabog ang katawan ng isang tao. Sa tuwing gumagalaw si Shaben, kukunin niya ang isang buhay. Nakikita ang eksena na ito, pinigilan na lamang ni Kunsang ang pribadong hukbo sa bahay at pinanood si Shaben na nag-iisa na pumapatay doon. Sa loob ng wala pang 1 minuto, maliban sa matandang lalaki, ang lahat ng mga taong sumalakay sa manor ng Kun ay namatay sa mga kamay ni Shaben. Kung hindi siya pinayagan ni Yehan na mabuhay, ang matandang lalaki ay papatayin niya gamit ang isang suntok. Patayin siya. Ang mga labi ng karaban. Tiningnan ni Yehan ang nasugatang matandang lalaki na binugbog ni Shaben, at sinabi, dahil silang lahat ay nakatakas, bakit sila muling lumitaw sa puntong ito? Hindi ba nila hinahanap ang kamatayan? Sino ka? Paano nagkaroon ng mga master na tulad mo ang pamilya Kun? Nahiya ang mukha ng matandang lalaki. Ang pamilya Kun ay mayroong talagang isang master na tulad ni Shaben. Mas malakas siya kaysa sa kanilang mga pinuno ng gang. Kung alam niya na mayroong ganoong tao sa pamilya Kun mula sa simula, hindi na siya maglakas loob na salakayin ang pamilya Kun. Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol dito. Tumingin si Kunsang sa matandang lalaki at malamig na umungol, at sinabi, ngayon gusto kong malaman kung bakit mo sinalakay ang aking bahay ng Kun. Sabihin mo sa akin na maaari kang mamatay ng walang sakit, o isasabit kita bilang sandbags, basagin ang lahat ng buto sa iyong katawan. Batang lalaki ng pamilya Kun, inaamin ko na ang aming karaban ay nahulog sa pagkakataong ito, ngunit huwag kang maging mapagmataas, ang aming pinuno ng gang ay babalik sa lalong madaling panahon, at ang inyong pamilya Kun ay mawawala rin sa oras na iyon. Hindi mo maiiwasan ang malas na ito. Tumingin ang matandang lalaki kay Kunsang at sinabi na may mabangis na ekspresyon. Matandang lalaki, mukhang matigas ang iyong mga buto. Nagalit si Kunsang, at direktang inutusan ang isang tao na tulungan ang matandang lalaki, at siya ay sasaktan na, ngunit pinigilan siya ni Yehan at sinabi, Kuya Kunsang, hayaan mo akong gawin ito. Tagumpay, talagang natatakot akong papatayin ko ang matandang lalaking ito gamit ang isang suntok. Lumapit si Yehan sa matandang lalaki at sinabi, napakamatanda mo na, bakit ka pa nag-aaway, kung sasabihin mo sa akin ang dahilan, mapapaalis kita ng walang sakit.
kung hindi mo sasabihin sa akin, mayroon akong isang hanay ng acupuncture, maaari nitong isara ang mahahalagang enerhiya at dugo, at hayaang ang kapangyarihan sa katawan ay sumalungat sa batas. Gusto mo bang maramdaman ang pakiramdam ng pagsabog at pagkamatay? Maliit na bastardo, tinatakot mo ako, kung may kakayahan ka, gawin mo at hayaan mong makita. Sige, ayon sa gusto mo. Dahil ang matandang lalaki ay may ganoong kahilingan, syempre ay bibigyan siya ni Yehan ng kasiyahan, at pagkatapos ay kumuha siya ng ilang golden needle at ipinasok ito sa katawan ng matandang lalaki sa ilalim ng hindi tiyak na mga mata ng matandang lalaki. Matapos gamitin ni Yehan ang mga karayom, ang mukha ng matandang lalaki ay biglang nagbago. Dahil naramdaman niya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay talagang dumaloy pabalik, at ang hindi mapigil ang pagwawala ay nagdulot sa kanyang mukha na biglang mamula na parang dugo, ang mga ugat sa ibabaw ng katawan ay malinaw na nakikita, at ang mga damit ay lahat ang brace ay pumutok, at nakikita sa mata na ang kanyang katawan ay unti-unting namamaga, parang lobo na pinaputok, at ang kanyang mukha ay pangit at nakakatakot. Bastardo, tumigil, tumigil, sasabihin ko sa iyo. Naramdaman ng pag-aapi ng kamatayan, ang matandang lalaki ay hindi na nakatiis, nanginginig ang kanyang tinig at umuungol. Hinailan ni Yehan ang golden needle na nakatusok sa kanyang katawan, at sinabi, hindi ba tapos na kung sinabi ko ito ng mas maaga? Bakit ko napagtanto ito pagkatapos maglakad-lakad sa gate ng impyerno? Sabihin mo, bakit mo gustong salakayin ang pamilya Kun? Sa ngayon, dapat kang tumakbo ng malayo hanggat maaari. Ang pag-atake sa pamilya Kun ay walang alinlangang magbubunyag ng iyong sariling kinaroroonan. Masyadong mapanganib para sa iyo. Tumingin si Yehan at sinabi ang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay ayaw na sinabi, dahil ang pamilya Kun ay nawasak, ang aming karaban ay naging wanted criminal na ng bansa. Ito ay ang aming pinuno ng gang na gustong maghaiganti sa pamilya Kun at hayaan kaming patayin ang pamilya Kun at puksain ang pamilya Kun. Ang pagkuha ng ganoong malaking panganib upang gawin ito, mukhang talagang nakakadismaya ang iyong boss ng karaban, ngunit sa tingin ko hiniling ka lang niyang mamatay, at pinatay niya ang pamilya Kun para mapawi ang kanyang galit. Mahirap sabihin, ikaw ay mga batang inabandona lamang sa kanyang mga kamay, hayaan kang gampanan ang huling papel ng mga batang inabandona. Nakangiting sabi ni Yehan. Nang marinig ito, namutla ang mukha ng matandang lalaki. Sabihin mo, nasaan ang pinuno ng karaban? Tumingin si Yehan sa matandang lalaki at nagtanong. Ang pamilya Chen sa lalawigan ng Sichuan. Aling pamilya Chen sa lalawigan ng Sichuan? Kumunat ang noo ni Kunsang, iniisip ang isang pamilya sa timog kanlurang rehiyon na iginagalang at kinatatakutan ng mga tao. Malamig na ngumisi ang matandang lalaki at sinabi, aling ibang pamilya Chen ang naroon sa lalawigan ng Sichuan, syempre ito ay ang pamilya ni Taigong Chen. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Kunsang, at ang pinuno ng karaban ay pumunta sa bahay ni Ji Chen sa lalawigan ng Sichuan. Sino ang maglakas loob na guluhin siya? Kung ang boss ng karaban ay babalik sa hinaharap, ang kanilang pamilya Kun ay tiyak na haharap sa isang malaking krisis. Ang pamilya Chen sa lalawigan ng Sichuan, si Ji Chen. Narinig na ito ni Yehan, at narinig niya na ang pamilya Chen ay nagtatag ng sarili sa timog kanluran sa loob ng ilang taon. Matapos mahulog si Zhao Hengtian, ang pamilya Chen sa lalawigan ng Sichuan ay lumipat upang manirahan sa timog kanluran mula sa ibang mga lugar. Oo, ngunit sa nakalipas na ilang taon, ang pamilya Chen ay naging isang iginagalang at kinatatakutan na pamilya sa timog kanluran. Kahit na hindi sila nakialam sa mga labanan sa ilalim ng mundo, basta tumayo sila at magsalita ng isang salita, walang sinuman sa ilalim ng mundo ang hindi magiging kontento. Ang apat na lugar na ito ay kabilang sa Timog Kanluran, Guizhou, Sichuan, at mga Tibetan. Sa mga nakaraang taon, walang sino man ang naglakas loob na mamuno sa lugar na ito. Ang pangunahing dahilan ay mayroong isang Chen Taigong sa Timog Kanluran. Ang impluwensya ni Chen Taigong sa Timog Kanluran ngayon ay kapareho ng impluwensya ni Zhao Hengtian sa Timog Kanluran noon, ngunit pareho ang ginawa ni Chen Taigong at Zhao Hengtian, iyon ay, hindi sila umabot sa ilalim ng mundo. Sa ilalim ng mundo wala silang pakialam kung paano nakikipaglaban ang mundo, kahit papaano, basta alam ng mga tao sa Timog Kanluran na ang pamilya Chen ay hindi maaaring awayin. Kabanata 330. Ano ang relasyon ng pinuno ng karaban at ng pamilya Chen? Bakit siya pumunta sa pamilya Chen? Tumingin si Yehan sa matandang lalaki at nagtanong. Sabi ng matandang lalaki, sa katunayan, hindi alam ng mga outsider na ang aming pinuno ng gang ay si Taigong Chen na nakilala ang kanyang apo noong nakaraang ilang taon. Ngayon na ang aming karaban ay nawasak na, natural siyang pupunta sa pamilya Chen upang umiwas sa pansin, upang makabalik sa hinaharap.
Apo ni Lolo Chen, ang pinuno ng karaban ay talagang kalmado. Hindi niya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat ng mga taong ito. Marahil ay para bigyan ang kanyang sarili ng paraan palabas, sabi ni Kunsang. Tumango si Yehan, at sinabi, ang pinunong ito ng karaban ay hindi maaaring panatilihin, siya ay napakamakapangyarihan, at siya ay napakamatalino. Ang puntong ito ay makikita sa katotohanan na ang pinuno ng gang ng kabayo ay tinatrato ang mga taong ito bilang mga inabandonang anak at hindi niya inilantad si Ginang Chen bilang isang apo. Siyempre, ang pagiging makaupo sa posisyon ng pinuno ng pinakamalaking gang sa Yunnan ay nagpapakita na ang taong ito ay hindi pangkaraniwan sa una pa man. Kumunat ang noo ni Kunsang at sinabi, ngunit ang pinuno ng karaban ay pumunta na sa pamilya Chen sa lalawigan ng Sichuan ngayon at napakahirap na harapin siya. Sabi ni Yehan, sa pagkakaalam ko, si Lolo Chen ng lalawigan ng Sichuan ay isang matuwid na tao, siya ay naiinggit sa kasamaan sa likas na katangian, baka hindi siya lumapit upang protektahan ang pinuno ng gang ng kabayo. Hanzi, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Kunsang kay Yehan. Pumunta sa lalawigan ng Sichuan. Sabi ni Yehan, gusto ko lang makilala si Ji Chen mula sa pamilya Chen. Kahit na ang matandang lalaking ito ay iginagalang at kinatatakutan ng mga tao sa ilalim ng mundo, siya ay iginagalang at iginagalang sa mga shopping mall at opisyal na mundo. Kung pupunta tayo, baka hindi niya magawa sa atin ang anumang bagay, ngunit bago tayo pumunta upang makita si Ginang Chen, dapat munang makilala natin ang isa pang tao. Tumango si Kunsang at sinabi, sige, pakikinggan kita. Walang pagkaantala, matapos makipag-usap kay Kun Xian, sumakay si Yehan kasama sina Ben at Kunsang sa eroplano patungo sa lalawigan ng Sichuan. Ang Leshan, lalawigan ng Sichuan ay isang sikat ding lungsod ng kultura sa kasaysayan ng China. Mayroon itong mahabang kasaysayan. Ang Leshan, na kilala bilang Jiashou noong unang panahon, ay isang lungsod na nasa antas ng prefecture sa ilalim ng jurisdiction ng lalawigan ng Sichuan. Sumasaklaw ito sa isang malawak na lugar. Ang lalawigan ng Sichuan ay ang pinakamataong lalawigan sa China. Matapos ang tatlo sa kanila na sina Yehan ay makarating sa Leshan Airport, umarkila sila ng sasakyan at nagmaneho patungo sa isang county-level city sa ilalim ng Leshan City. Dumating lamang si Yehan dito upang makilala ang isang tao. Isang daang hakbang at isang taybak, ang mabilis na taybak ay wala ng iba kundi malamig. Si Leng Wufei ay mayroon ding mataas na prestihiyo sa lalawigan ng Sichuan, ngunit siya ay naninirahan sa pag-iisa sa mga bundok sa buong taon, nag-aalay ng kanyang sarili sa pagsasanay ng taybak, at bihirang pumasok sa mundo, kaya ang kanyang prestihiyo sa lalawigan ng Sichuan ay hindi kasing taas ng kay Chen Taigam. Ang mga tao ay hindi naglakas loob na maliitin si Leng Wufei. Sa pagkakataong ito nang pumunta siya upang makita si Lolo Chen, gusto ni Yehan na makita kung maaari niyang anyayahan si Leng Wufei na lumabas sa bundok. Sa kanya, magiging mas may tiwala siya. Ang lugar kung saan nakatira si Leng Wufei ay tinatawag na Mount Qingmei, na matatagpuan sa Mount Emei, isang county-level city sa ilalim ng Leshan City. Kapansin-pansin na ang sikat na Mount Emei Scenic Area ay matatagpuan sa county-level city na ito, at ang Mount Qingmei, kung saan nakatira si Leng Wufei, ay malapit sa Mount Emei. Pagdating sa paanan ng Qingmei Mountain sa Emeian City, sina Yehan at ang tatlo ay bumaba sa sasakyan at bumili ng mapa. Susunod, aakyat sila sa 1,000 metrong bundok. Bukod dito, ang daan patungo sa Qingmei Mountain ay napakahirap, at wala man lang pangunahing daan. Ang bundok ay maaari lamang maabot sa pamamagitan ng ilang liblib na landas. Medyo nalilito si Yehan kung bakit gusto ni Leng Wufei na manirahan sa lugar na ito upang magsanay ng taybak. Kahit na ito ay parang nakahiwalay sa mundo, ang bundok ay napakahirap lakaran noong nakaraang pagkakataon. Tumagal ng 3 o 4 na oras para kina Yehan at iba pa upang makarating sa tuktok ng Qingmei Mountain. Kahit na ito ay tinatawag na tuktok ng bundok, ito ay natatakpan ng mga bato at gubat. Sa isang sulyap, ang mga taluktok ay konektado sa mga taluktok na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na bumalik sa nakaraan. Ang pakiramdam ng Virgin Forest. Hanzi, sino ang iyong nakilala sa lugar na ito kung saan walang tae? Sinundan ni Kunsang ang lahat ng paraan, kahit na ang kanyang lakas ay medyo sobra na, ngumiti si Yehan, malalaman ko kapag nakita ko na, pag-uusapan ito, nakita mo na ito. Talaga, kung gayon gusto kong makita kung ang lalaking iyon ay may ganoong libangan at pinipiling manirahan sa tuktok ng bundok na ito. Tumingin si Kunsang sa paligid. Ang mga ulap at hamog dito ay napakakapal na parang hahawakan na niya ang mga ulap. Hoy, Hanzi, makinig ka, may tunog ng piano. Sino ang tumutugtog ng piano dito? Narinig din ito ni Yehan.
Sa paligid ng tuktok ng bundok, mayroong isang mahinang at malinaw na tunog ng piano, ngunit ang tunog ng piano ay hindi nagmula sa bundok na ito. Mayroon itong pakiramdam na nagmumula sa mga ulap at hamog. Maingat na nakinig si Yehan, ang tunog ng piano ay napakaganda, malinaw, at malambing. Ang kahangahangang tunog ng piano ay parang malayo, hindi maaabot, ngunit parang malapit din. Sa mga tunog ng piano, ang gandang kanta. Matapos makinig si Yehan ng ilang sandali, hindi niya mapigil ang buksan ang kanyang mga mata at tumingin patungo sa tuktok ng bundok sa tapat niya. Ang tunog ay nagmula sa mga ulap at hamog ng bundok na iyon. Natatakot ako na ang antas ng pagtugtog ng piano ng taong ito ay tulad ng sa lahat. Mahirap itong makita sa lungsod. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong master ng piano sa bundok na ito. Tumingin si Yehan sa tapat ng tao. Ang bundok na natatakpan ng mga ulap at hamog, kung maaari, gusto niyang makilala ang taong tumugtog ng piano, makinig ng mabuti, bumalik sa kalikasan, at magpahinga ng kanyang isipan. Hanzi, ang bundok sa tapat ay parang Mount Emei, tama ba? Kinuha ni Kunsang ang mapa at tiningnan ito. Ang bundok na kanilang kinaroroonan ngayon ay ang Mount Qingmei, at ang bundok sa tapat ay minarkahan sa mapa bilang Mount Emei. Mount Emei. Kinuha ni Yehan ang mapa at sinulyapan ito. Totoo iyon, ngunit ang distansya sa pagitan ng dalawang taluktok ay hindi bababa sa ilang daang metro. Naisipan ko kung ang Emei sect, isa sa 10 pinakamahusay na sekta, ay nasa tapat ng Mount Emei. Hello! Habang tinitingnan ni Yehan ang mapa, ang nakakadismaya ay ang lalaking ito mula kay Kunsang ay sumigaw sa tapat ng tuktok ng bundok, at ang echo ay umalangaw-ngaw ng matagal sa mga ulap at hamog ng tuktok ng bundok, at kumalat ng malayo, tama sa Kunsang matapos ang pag-ungol, ang tunog ng piano sa tapat ng bundok ay biglang tumigil. Maaaring ang taong tumutugtog ng piano sa tapat ay nakakita rin ng isang tao sa bundok sa tapat niya, ngunit sa pamamagitan ng mga ulap at hamog, hindi makita ng lahat ang isa't isa. Matapang, sino ang mayabang dito?